Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Napakarami na pong mga personalidad, mga tao sa gobyerno, mga taong may posisyon, hanggang sa ordinaryong tao ang naghihintay kung ano ang magiging desisyon ni Senate President Chis Escudero dahil hanggang ngayon po ay binibitin tayo. May magaganap bang impeachment trial or wala? Although pinagpipilitan po ni Chis Escudero na sa bandang Hulyo na daw gagawin ang impeachment trial pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Although, ang dami pong nagsasabi na may nangyaring paglabag itong si Chis Escudero sa batas dahil nga dun sa salitang forthwith nang ibig sabihin ay agad-agad na ang sinasabi pa ng ibang mambabatas ay dapat within 24 hours mula nung na-transmit ng House of Representatives sa Senado yung articles of impeachment ni Sara Duterte, dapat yan ay agad-agad ay natakel ng Senado. Although alam na po natin lahat na itong si Chis Escudero is playing God. Kahit na anong pressure from in and out of the government, kahit na yung 73% ng mga Pilipino na gustong makita si Sara Duterte na humarap sa impeachment court ay hindi po nagpapatinag si Chis Escudero. Sinulatan na siya ni Senator Coco Pimentel, nagsalita na rin yung mga ex-senators natin na mga tumatakbong senator ngayon tulad ni Tito Soto, ni Ping Lacson at marami na pong iba. Pero ayaw pong magpatinag ni Chis Escudero. Ngayon, pakinggan naman natin mula sa oposisyon, isang opposition senator. Hindi po ako makarisa Hontiveros, okay? Pero may mga kaganapan po na humahanga din ako dito kay Senator Risa dahil ipinapakita po niya sa kanyang walang takot na pagsalungat sa mga Duterte na mas may balls pa siya kaysa sa ilang mga senador natin. Ano naman kaya ang masasabi ni Senator Risa Hontiveros? Panoorin po natin. Mamunahin na namin dahil ito yung mainit pa rin pinag-uusapan itong impeachment case against sa Vice President Sara Duterte. Bilang possible na tumayo na impeachment judge, ano na po yung preparation ninyo sa ngayon? Bago pa man hinain yung kasong iyon, and I have to say about those cases, syempre malaya naman kahit sino na dumulog sa Korte Suprema, questionin ang isang articles of impeachment at yung prosesong maaring ibunga niyan. Pero ang masasabi ko lang and konektado dun sa paghahanda, yung ganyang kaso o mga kaso, hindi dapat maging hadlang na ituloy namin sa Senado ang aming trabaho. Hiwalay naman di ba? Ang pagtitreat at pagdedesisyon kung sakali ng Korte Suprema sa ganyang kaso sa pagtupad namin dito sa Senado sa aming tungkulin. So, magkapareho at parehong matitimbang na tungkulin yan nung dalawang sangay ng gobyerno sa aming trabaho ayon sa konstitusyon. So ma'am, kumbinsido kayo doon sa stand ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kung susundin yung constitutional duty ng Senate pagdating sa impeachment, dapat immediately umaksyon ang Senate leadership? Sumang-ayon ako at sumasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin, forthwith, at mas klaro pa nga sa Pilipino, agad. At the same time, kinikilala ko yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ang kanya namang pananaw na di umano hindi kami pwedeng mag-convene bilang impeachment trial court habang adjourned ang session namin. Pero kaya sumasang-ayon din ako sa sinabi ni SP na magtatawag daw siya ng isang all-members caucus at sana doon sa caucus na yon mapakinggan ng aming mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit di lamang pwede kundi dapat mag-convene na kami bilang impeachment court para i-treat i-tackle yung articles of impeachment. May tinuturo din si Sen Coco sa konstitusyon na pag nag-adjourn ang isang impeachment trial, hindi maapektuhan yung legislative calendar. So, in like manner, pwede nating sabihin na dahil nag-adjourn yung regular sessions ng Senado, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng
umandar at ganapin ang aming tungkulin sa isang impeachment trial naman. So ma'am, inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session, ito yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gugustuhin na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara? And kung gugustuhin na majority ng mga senator. Yes, at kung tamang pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung Senate Rules of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa Konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ang kinakatwiran ni SP Cheese, nagiging maingat lang siya sa kanyang hakbangin dahil ayaw daw niya na mabigyan ng bala ang kampo ni VP Sara na makwestiyon ng hakbangin ng Senate sa Korte Suprema. Well, hindi na namin kinailangang intayin yun. Ayan, tumakbo na si VP Sara sa Korte Suprema precisely para hamunin yung impeachment complaint na yun. So, in a way, the issues are joined. And muli, napapanahon sabihin, walang pumipigil sa amin sa Senado. Ito pa rin ang aming tungkulin sa ilalim ng Konstitusyon. Ma'am, before RG, bukod sa inyo, sino pang ibang senador ang sumusuporta sa stand ni Senator Coco Pimentel? At sa panawagang All Senators Caucus? Sa All Senators Caucus, hindi ko pa sigurado kung ilan pa ang sumusuporta sa ideyang yon. But I wouldn't be surprised kung majority na rin sa bilang. Ay dahil ilang beses na rin naman kaming nag-All Senators Caucus sa mga mahalagang issue na hindi kaagad pinagkakasunduan. And at this time, no, sa taong ito, ano pa ang isa sa pinaka-importante kung di itong tanong ng impeachment? Okay, RG. Even before the adjournment noong February 8, never po bang napag-usapan kahit sa lounge or informally yung matter of impeachment among senators? Kasi my point here is, do you think Senator Cheese, SP Cheese, will say all of the things and do all of the things that he has done and said so far without asking first yung kanyang mga kasamahan sa mayorya? Maaring kayo, hindi kayo natanong kasi minority kayo, pero yung mga kasama niya naman, parang ang hirap i-imagine na sasabihin niya lahat ng ginawa niya nang hindi man lang tinatanong yung mga kasama niya sa mayorya, di ba? Well, totoo na may pagka-consultative si SP as a Senate President should be. Kaya, ilang beses din na tuwing, kunyari, suspended ang session sa mga tumpukan sa floor or for that matter sa lounge, of course, magtatanong din siya sa amin. And in fairness sa kanya, kahit sa amin sa minority ni Senator Coco, anong pananaw namin sa ganito o ganyang issue. So, hindi ako magugulat kung nagkonsulta rin siya. And kahit kami, bago pa man nahihinog itong impeachment process, napag-uusapan din yung pananaw ng bawat isa tungkol sa posibilidad noon ng isang impeachment process. So all the more, umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus, for starters, mapag-usapan, itutuloy na ba natin yung impeachment trial? And I think na nasabi na ni SP, pwedeng sa June na daw, pag-convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. But why would they want to do that now? Kasi why couldn't they have done it earlier if they really wanted it, diba? Kasi kung may boto talaga yan, kung may numero talaga yan, it could have been done as early as last month or early this month. February pa pala. Totoo, it could have been done earlier this month rather than hanggang ngayon parang napipinto pa yung desisyon kung gagawin na namin o hindi. But at least, kung gagawin na namin ngayong Pebrero o Marso, Abril, Mayo, mas okay na yon kesa sa Hunyo pa. So, once mabuo yung desisyon
tingin ko nga hindi lang desisyon, dapat obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ng majority na bilang ng mga senador. Again, I don't see anything standing in our way. Ma'am, how would you address pala yung thinking that you are a sure convict vote? Because your party mates in the Akbayan are among the complainants in the in one of the earlier complaints. Akbayan was the endorser, not a complainant but the endorser of the first complaint. Pero bago pa man hinain nung aming mga allies sa civil society yung several impeachment complaints, bago pa man in-endorse yung mga complaints na iyon ng iba't ibang mga representante sa House, nire-raise na namin dito sa Senado ng minority. Nire-raise ko na rin yung mga issue ng transparency and accountability na ilan sa mga importanteng grounds ng iba't ibang articles of impeachment na inihain sa House. So, bago pa man sa mga party or partisan considerations, siguro mas doon nakabatay yung tingin ng mga mamamayan kung ano yung posibleng maging boto ko o boto namin. Dahil sa mga issue na nakapaloob sa mga grounds. And in the end, syempre, kumbaga, natatanging prosesong impeachment, sabi nila, sui generis. So, bilang senator judge, eventually, kung matutuloy na ito, at gaya ng paalala ni SP, magiging impartial, fair, aaralin talaga at titimbangin yung mga ebidensya. Which of course, up to today, ay marami na at mabibigat sa isang parang plain na pagtingin. But again, the impeachment process is unique unto itself. So ako, excited akong gawin yung tungkulin namin and in that proper frame of mind. So can the Vice President and her supporters expect fairness and impartiality from you? Of course, she can. They can. As she could have and they could have sa mga previous processes na magkasama kami o nagharapan kami. And I expect no less from her. Actually, is it really possible for you to set aside everything that happened in the past, especially in the past budget hearing? Kasi immortalized na yung exchanges ninyo sa YouTube, sa SOCMED, and I'm sure it's still fresh in your mind. So parang how can you divorce that, if you may, from the idea of whatever your appreciation of her arguments and her evidence may be during the trial, whenever it happens? No, siyempre, nobody can completely divorce oneself or forget what has happened. At kahit yung mga nasa social media, siyempre, resibo yun sa aming lahat. But the point is, as has been done by senators before and senates before sa mga previous impeachment trials, yun yung hamon sa aming lahat at hamon din sa akin. To have that frame of mind na, okay, as if nagsisimula sa simula. Kasi ngayon pa lang naman, if ever, magkakaroon ng impeachment process sa particular na public official na ito. So, kailangan pakinggan ko, as it were, with new ears, isipin ko with a new mind. But syempre, dahil tao, and I think as a responsible legislator, titimbangin ko rin in comparison with previous evidence I have studied, saka previous na appreciation sa mga, halimbawa, testimony ng mga witnesses about this particular public official, sa mga articles na maya't maya magbabanggit ng mga issue na tinalakay na rin namin dito dati sa Senado. And I guess that's as good as it gets. So hindi ka naman sure convict vote? Are we talking about certainties here? I think kasi that's I guess that's the question in a lot of people's minds. So is this Senate, when they look at all of you, is he or she going to be a sure convict or a sure acquit? There are certain personalities that you can already from her friends, from her allies, may mga nagsalita na. So, right. On the flip side, meron din namang mga nag-iisip na, baka si ganito. So, I raise that question to you. Sa bagay, merong mga nagsabi na sure na boboto sila ng no. Ako, I guess the fairest I can say is that yung mga kababayan natin at yung mga colleagues ko dito sa Senado, I think what can be expected of me
or of all of us is to make the best decision we can make. And then, yung track record na rin namin will come into play. How have we passed on issues before? And I tend to be a very consistent person in my work. So, I'll start from there. So too early to say na may judgment ka na, ma'am. I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years na nakita ko sa performance Kahit wala pa itong impeachment. VP on the issues na inimbestiga namin dati or dinebate namin dati, some of which ay mga pumasok sa importanteng grounds ng impeachment. Okay. And then, before Mayan, so ma'am, si Attorney Calleja, ang sabi niya, di ba nag-adjourn kayo ng February 5, pero technically, pwede pa kayo nag-session ng 6 and 7. Correct. Para at least natalakay itong impeachment case against VP Sara. So sa tingin niyo ba, parang possible na may constitutional violation ba na nangyari? Or Oh, I hope not. Ang pakiramdam ko sa kung tao ang konstitusyon, kung tinitignan niya kami sa Senado, tingin ko parang ang ugali pa rin niya sa amin ay, napapanahon pa rin ngayon. Gawin niyo ang inyong tungkulin. Na huwag kailangan intayin ng Hunyo, but any day, any month now, mag-convene bilang impeachment court, i-tackle yung mga articles of impeachment na tinransmit sa amin ng House. In fairness sa kanila, sa araw na iyon, nung huling session namin. Okay, Mayan, and then Cecil. Ma'am, just to clarify, sabi nyo kasi you assure VP na magiging fair kayo and objective, but you said also may judgment na kayo based sa performance niya. So, what does that mean? Ang namumuong, I hear from your voice na may pareho, similar tayong health condition. Sorry. Okay, so back to your question. May namumuo akong opinion tungkol sa kanya bilang public official, given the several important issues na imbestiga namin or napagdebatihan namin ni VP in the past several years. So, it's only human na that will come into play in my mind and memory pagdating sa impeachment trial. But, ang sinasabi ko kanina ay, for the impeachment trial, as for any judge or justice or sa ibang bansa, jury members, the challenge is, yun na nga, try to listen to everything and think of everything as if new, as if fresh. So, at least may ganong effort. So, ma'am, aminado tayo, may nabubuo kayong opinion, Of but you will course. try your best to be fair and objective. Is that what you're saying? I have always tried to be fair. I have always tried to be objective. And I have always tried to be respectful sa mga witnesses, kahit sila pa yung pinatutungkulan ng investigasyon. And the same would be true if and when the impeachment trial gets underway. Okay. Ma'am, isa pa. Mabigat din kasi yung rason ni SP Escudero na kaya hindi nyo tinatakil because naka-break nga kayo, ma'am. So, paano nyo itatahi yun? Are you also one of the senators calling for a special session para nga po matakil nyo na yung articles of impeachment? Any proper mode na magpapakonvene sa amin ulit kahit naka-break ang legislative calendar para matalakay namin itong napaka-importanting usapin. Kasi di ba ang Kongreso, nagsasabatas siya, nag-iimbestiga ng reso, nagpapasa ng taunang budget. Siya rin ay dumidinig sa mga impeachment complaints if and when these are filed. So whether special session o at kung sino man ang mag-request nun, kami ba, Malacanang ba, for me, secondary yun. Ang primary ay sumunod kami sa utos ng konstitusyon. Aren't you happy dun sa tarang plano ni SP na gawin yung pre-trial pag-resume yun ng June so that the trial itself will happen when the 20th Congress opens? Parang ganun na yung plano niya. So far. Sobrang matagal na yun, ma'am. Sorry. Medyo sobrang matagal na. And kapag ganun ang mangyari, ganun mag-play out, magre-renege kami na Senate of the 19th Congress na gawin ang aming tungkulin na dinigin itong articles of impeachment. And to be fair, not just to the public official who would be on the stand, most of all, at ito sa issue ng fairness, objectivity, impartiality, to be fair to the people. Kasi mga kababayan natin ay nagreklamo sa ganito at ganyang mga issue. Mga kababayan din natin nag-file ng iba't ibang impeachment
complaints. And we, as the Senate, like the House, which did its duty on this matter of impeachment, we owe our kababayan to fulfill our duty on this impeachment process. Isa na lang. Kasi parang ang sinasabi naman ni SB, hindi naman masasayang yung oras nyo. Kasi yung pre-trial on June, kung mangyayari siya, is submission ng summons. Basically, maraming mangyayari. Amendments ng rules nyo. So parang yung 30 days nyo, pagbalik nyo ng June, is magagamit naman ng husto. Para daw pagbalik nyo ng July, trial proper, in 3 months, tapos kayo, October may verdict. So is it something na kaya nyong i-accept kung talagang... Hindi naman mahirap tanggapin yung usapin ng kailan, yung time frame. Kasi all throughout the 3 years of a Congress, dami naming pwede at dapat gawing trabaho. Pero usapin ng sino, yung casting. I mean, people are speculating, ihambing yung composition nitong 19th Congress Senate sa posibleng composition ng 20th Congress Senate. Pero lahat yan, ball in play or lahat yan fluid. Pero para sa akin, magiging malaking pagpapabaya sa responsibilidad namin, Senado ngayon ng 19th Congress, na gawin ang aming trabaho sa impeachment complaint na ito. Totoo, hindi masasayang ang panahon dahil magagawa namin yung mga preliminaries, pero hindi na namin mapapatupad yung rules ng impeachment trial dahil 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. Ma'am, possible ba na kaya hindi na-actionan itong impeachment case against VP Sara, aside dun sa stand ni SP na dapat may session, dahil naka-recess ang session, dahil din ba marami kayong kasamahan, re-electionist, umiiwas dahil maiipit sila kapag nagkaroon ng impeachment trial? Well, that's a fair consideration siguro sa kahit sinong re-electionist. Pero malay ba natin kung gawin ng ating mga mamamayan at botante na electoral issue itong impeachment? Kasi hindi lang simpleng political issues ang grounds for impeachment. Mga usapin talaga ng paggogobyerno, mga usapin ng transparency and accountability. So it could go either way. Yung pagtansya ng mga kasama naming re-electionist. And it's easier said than done, lalo na sila naman ang re-electionist. Pero over and above everything else, tungkulin talaga namin. And I suppose, isang basis para sa electability or re-electability ay yung pagtupad sa tungkulin. So mas mabigat yun, ma'am, yung agampanan ninyo, yung tungkulin ninyo sa pagdating sa impeachment kaysa dun sa iyong pagkampanya bilang re-electionist. Oh, that would be too easy for me to say and hard for them to say. Pero I think fair na mag-sing bigat yon. At lalo na nga kung maging election issue itong impeachment. Ano po yung masasabi mo para mas mag-guide yung public to parang side, alin ba yung better? Mas yung Supreme Court ang gagabay sa ating lahat, pati sa amin dito sa Senado. Dahil inutusan na nila kami, among others, mag-reply dun sa kaso ni VP Sara. And I have yet to hear. Wala pa din silang desisyon dun sa naunang kaso, no, na padinigin sa amin yung impeachment complaint. So, Supreme Court mas ang magsasalita tungkol dyan. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan ay yung napag-uusapan na natin na dapat talaga agad naming talakayin yung impeachment complaint. Sayang na naintay pa na meron pang kababayan, abogado na kailangan maghain ng kaso para lang utusan kami gawin ang aming tungkulin. At ayan na nga, yung subject ng impeachment complaint ay naghain pa ng kaso sa Korte Suprema. Sayang, no? Rather than naghain ng kaso doon, sana nauna na yung pagharap niya sa amin dito sa Senado. Nga lang, di pa kami nagko-convene. So I think various actors ay kailangang i-play yung aming nararapat na role at sana ayusin namin yung sequence of events. Dahil on some fronts parang nauuna yung bagon kaysa sa kalabaw.
This is not just politics, di ba? Parang may perang involved ng taong bayan. Yung hinahabol natin. Exactly. Of course, people say, at tama din sila, na impeachment processes are eminently political, pero definitely, ang pera at buwis ng mamamayan na perang hinahawakan lang ng gobyerno para gastusin para sa taong bayan, that is more than a political issue, it's a governance issue at definitely subject ng mga proseso ng pagsingil ng accountability tulad ng impeachment. Na pag pinalagpas natin, it would set a bad precedent. Sobrang bad precedent pag pinalagpas nating lahat. And yun, salamat para doon. Bad precedent din kung bad precedent kung palagpasin namin ng Senado. Ang hindi lang chance, pero yung responsibilidad, dinigin ng isang impeachment complaint na may kinalaman sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng mamamayan. Sabi po ni SP, inaaral niya na yung you're doing the same, no? Nga po. Which of the articles of impeachment, ma'am, do you think ang mas malakas at mas madaming ebidensya laban kay BP? Thank you po. Well, there are a lot of articles or grounds, there's a lot of evidence, pero iintayin ko, kapag umabot na tayo sa puntong yon at senators, judges na kami, iintayin ko yung punto na ipipresenta yon ng mga prosecutors. Kasi yun yung kailangan muna naming dinigin bago kami magbuo ng aming opinion within the impeachment trial o makapagsalita tungkol doon. So ma'am, kung hindi pa action ang Senate hanggang, sabi nga ni SP, pag nag-resume yung session sa June at yung proper trial baka July na, pwedeng may madagdagan pa yung mga petition sa Supreme Court, and at the same time, may mga grupo na yata na gustong mag-rally para lang i-pressure yung Senate to immediately act on the impeachment case against BP Sara. Ang rally, laging karapatan yan ng mamamayan. Sana hindi kailanganin pang madagdagan ng kaso para gawin namin ang aming responsibilidad in a more timely fashion. May 4 na buwan pa naman mula ngayon hanggang Hunyo. There's no reason we should wait 4 months or even 1 more month. Pwede na po naming simulang gawin ang aming responsibilidad ngayon. Okay, Marlon. Ma'am, since you already mentioned that impeachment is a political process, does the Senate need the Supreme Court to interpret what is your constitutional duty according to Article 11 of the Charter? In principle, bilang non-lawyer, akala ko hindi na kailangan. Kaya nga, ang plain understanding ko rin, nung na-transmit ng House yung Articles of Impeachment sa amin, ay susunod na, forthwith, agad, yung susunod na hakbang. Ngayon lumalabas na may mga legal luminaries na magkakaibang mga opinyon na pinahahayag at yun na nga, may naghain na ng kaso ng Korte Suprema. So, in terms of that process, syempre, in principle again, kailangang marinig natin yung desisyon ng Korte Suprema. I'm hoping na yung magiging ruling nila, silang pinakamatataas na abogado sa ating bansa, ay would also be just a plain reading. Pero tingnan po natin. And in the meantime, kahit iniintay pa natin ang mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong iyon, walang hadlang na ituloy namin, gawin namin sa Senado, dito sa legislature, ang aming responsibilidad. Since there's no existing jurisprudence pa po dun sa issue na yan, don't you think the Senate on its own should make its own interpretation by exactly yung sinasabi ni Sen Coco, by calling an all members caucus, na kayo na mismo yung mag-interpret? Ano ba yung trabaho ninyo instead of waiting for another branch? Kaya ako nga sinusuportahan ng buong-buo magkaroon niyang all senators caucus na sinabi ni SP at handang magpresenta ng argumento si Senator Coco para kung kailangan pang buuin ang aming desisyon dyan, gawin po namin. Para hindi na sana kinailangan na i-interpret pa sa ating lahat at sa amin ng Korte Suprema ang konstitusyon. Senator Judge, will you require the Vice President to be present during her trial?
siguro pag-uusapan pa namin iyon at lalabas sa rules dahil apparently ang rules sa bawat impeachment trial ay naiiba sa isa't isa. So probably pag-uusapan po namin yon. Though I don't think I've ever seen a trial. Inaalala ko yung mga napanood ko bilang mamamayan noon na mga impeachment trials. I'm not sure I've seen an impeachment trial or any ordinary trial for that matter na wala doon yung defendant sa ordinary trial or yung subject ng impeachment. Pero malamang pag-uusapan pa po namin yon sa pagbuo ng rules. That's because nakita naman natin in previous events sa House na si BP kahit iniimbitahan siya, hindi siya nagpupunta. And do you think this should be a different kasi these are trial, hindi nakatulad ng proceedings na nangyari sa House? Well, kung magiging sa rules namin na dapat present yung subject ng impeachment, then she should show up. Before RG, ma'am, may mga hinar na kayong legal consultant para sa impeachment? Pinag-aaralan muna ng mga abogado sa staff ko. So, we're in the very early stages. So, wala pa pong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng mga legal consultants. But of course, if and when the trial gets underway, yun ang magiging pinaka-interesante sa siguro lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. And I'm sure there will be those willing and able to help the Senate na gawin yung aming trabaho. May mga kinoconsider na kayo, ma'am, na i-hire na legal consultant? Wala pa kasi kailangan pa naming magkumbinsihan sa hanay naming mga senador na tara, gawin na natin yung ating trabaho. Huli na tayo ng ilang linggo. RG and then Mav. I have two more questions, ma'am. Kasi sabi po ninyo, impeachment is political. Also, There is, in the past, there was a past survey saying that almost half of the respondents are in favor of the impeachment. But there's a new survey coming from WR Numero, who is a partner of EBS-CBN, saying almost half, 47%, disagree with the impeachment of the Vice President. So how do you think, question number one, how do you think are these surveys going to weigh in sa desisyon ng mga senador? Considering it's a political process, it has become an election issue, rightly or wrongly, and hindi lang for this election, but also for 2028. May mga nagsasabi, this is the first real chance of her opponents to take her out with the perpetual disqualification from public office. I think surveys are taken into consideration ng kahit sinong mamamayan na nasa responsableng posisyon. And of course, including us here in the Senate. Isang paraan yung kasi na kunin yung pulso ng mamamayan. And at the same time, bagamat nga, gaya ng sinasabi ng mga kababayan natin, impeachments are also political. Pero impeachment trial is a trial. So kahit siguro yung mga judge o justices sa mga trials, distinct from an impeachment trial, ay talagang sinusubukan nilang magsuot ng garb of impartiality. So again, that will be one of the requirements to us. I guess I can't say it plainer than that. Parehong magwiweigh sa minds namin at sa mga puso namin. And in the end, we will just have to decide based on the articles of impeachment themselves, the evidence itself, with our minds and our hearts na humanly impossible na ma-divorce dun sa pakiramdam ng ating mga kababayan. Not just about the articles as parang written words lang, pero yung karanasan at yung mga ebidensyang sinasabi at yung mga opinyon na binubuo ng ating mga mamamayan who live through these issues that are at the heart and soul of the articles of impeachment. Naisip niyo na po ba yung implications nung sa 2028 with the perpetual disqualification from public office? Is that something that weighs heavily na, yun na nga, you can make the prospect of another President Duterte go away by imposing that penalty? Of course, it's on our minds also. Kasi isa sa mga mabibigat na implikasyon yan or consequence
ng isang impeachment. And for others na, lalo na yung mga victim survivors na nakatrabaho namin sa mga earlier investigations, na mga earlier issues, para sa kanila, hindi nga ito looking forward lamang sa mga future na mga eleksyon. Para sa kanila, and para din sa amin na mga allies nila, it's also finally a reckoning sa mga past na mga krimen laban sa kanila na never pa nila nakakuha ng substantive na hustisya at saka never pa sa kanilang nakasingil ng accountability. So, in a way, kung matuloy na yung impeachment trial, past and future will collide in the present. And imperfect as any process is, imperfect as any decision is, baka pagkakataon din ito at responsibilidad sa amin sa Senado to give a little bit more of a measure of justice and accountability sa mga hindi pa nakatanggap nito. Okay, Mav. Ma'am, hello. Ayan. Ma'am, you already mentioned na yun nga po, past and present future will collide. Do you think it would be possible to differentiate si VP Sara dun sa tatay niya na naging presidente? Because a lot of the past investigations ng Senate were concerning mostly the past administration, not really VP Sara po. Of course, we must distinguish VP Sara from Duterte, the former president. Di naman si Duterte ang ini-impeach Ibang process yung napipinto sa kanila, yung ICC. So, labas yon sa impeachment trial. So, kapag matuloy na yung impeachment trial, there is only one public official na implicated dyan, and that's VP Sara alone. You mentioned lang din po kanina na you're very supportive of the All-Senator Caucus, but then, for example po, hindi po ito matuloy. Would you go so far as na kausapin yung mga kapwa nyo senador, because you know you're also friends with them, na kung hindi tayo magko-caucus, convince them by your own po? Baka ngayon pa lang kinakausap na namin ni Sen Coco yung mga kasama namin. So again, that's part of the normal na ganap dito sa napaka-human na institution natin, napaka-Filipino na institution natin. And sana pag natuloy na yung All Senators Caucus, siguro sa loob nun maraming kumbinsihan din. So yeah, no problem. Sorry, ma'am, so meron po kayong kinakausap ni Sen Coco, and if meron nga po, ano po exactly yung napapag-usapan? Actually, wala pa akong nakakausap tungkol dyan, pero I'm guessing it wouldn't be impossible if Senator Coco is speaking to our colleagues. At yun na nga, nasulatan na niya yung si SP. Opo, at ginawang public yung sulat. Ma'am, may pahabol lang na tanong si Amor Santos. Sinabi ni Senate President Chis Escudero he's not interested in the VP post and will turn it down if offered kung makonvict si VP Sara. And he also urged the impeachment proponents to do the same out of delicadeza. What is your take daw on this? I respect that. In fact, kung mag-prosper yung impeachment trial, yung pag-appoint ng kapalit na VP, labas na yan sa impeachment process Para sa akin, again, first things first. Ituloy na natin yung impeachment process pagkatapos matanggap namin ang articles of impeachment na tinransmit ng House of Representatives. So, ituloy na natin yung impeachment process all the way to the impeachment trial sa panahon ng 19th Congress Senate. At meron daw ba kayong proposed amendment sa impeachment rules? Maaga pa, pag-aaralan pa namin yan sa pagbubuo ng rules nitong impeachment trial dahil ang rules ng bawat impeachment trial ay iba sa... So ayan, ano po ang masasabi nyo sa mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros tungkol sa impeachment ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.